What is up mga idol? Si Mark Flores dito and welcome back to this channel. Nabasa nyo na yung ating title for today at alam nyo na kung ano yung aking i-share. Bibigyan ko kayo ng 9 tips kung paano tayo magdadrive sa city kung tayo ay mga first time city drivers. So without any further ado, let's get to it. Umpisahan na natin. Number 1, be skilled enough. So dapat kapag tayo ay magdadrive sa city, alam na natin ang lahat ng klase ng style at ng paraan ng pagmamaneho. 3-point turn, rotonda, U-turn. So dapat confident na tayo sa ating reflexes. So mamimili na lang kayo kung manual or automatic. Ang sasakyang mas madaling i-drive ay yung automatic transmission kapag ikaw ay nasa city. So mas maganda yung automatic. Kung wala naman, kung manual lang inyong sasakyan, dapat skilled enough na talaga kayo para mag-drive ng manual transmission. Ang city driving, ayan ang real deal, hindi ang practicean. So dapat skilled enough na tayo kapag tayo magdadrive sa city. Number 2, be calm. Dapat kalmado lang kayo, huwag yung natataranta kayo. At para mas maging kalmado kayo, ang isang magandang paraan ay palagi nyong i-check yung inyong mga side mirrors. So yung inyong left and right mirrors, yung inyong rear view mirror, dapat palagi nyong chine-check. At hindi lang palaging mga mirrors yung chine-check nyo, dapat tinitingnan nyo rin yung inyong kanan at kaliwa kasi mayroong mga blind spots ang mga mirrors natin. So mas maganda na aware kayo sa labas ng inyong sasakyan. Kadalasan kasi tayong nagugulat kapag hindi natin alam yung biglang sumusulpot sa ating kaliwat kanan. Ang pinakamaganda para hindi ka magulat, lagi kang aware sa iyong kapaligiran sa pamagitan ng iyong mga side mirrors at ng iyong mga paglingon sa iyong kaliwat kanan. Baka naman pag nag-drive kayo, ganun na kayo ng ganun pag napunta kayo sa Maynila. Ang sinasabi ko lang, dapat palagi kayong aware sa inyong kapaligiran. Hindi naman lingon na lingon, pero from time to time, dapat kung gusto nyo makita yung blind spot, lingonin nyo. Dapat maging relax kayo, huwag kayong ma-pressure. Number 3 is all about parking. Ang ibig ko sabihin doon, pag-uusapan natin ang iba't ibang klaseng parking. Sa parking sa Maynila, minsan magpapark ka ng mabilisan. So dapat hindi lang yung 45 degree or 90 degree parking, hindi lang yung reverse. Lahat ng klase ng parking alam dapat natin para mas maganda yung karanasan natin sa unang pagdadrive natin sa Manila. Siyempre sa city driving, mas maganda kung ang sasakyan natin ay maliit lang o yung compact cars lang. Kasi mas madali siyang ihanap ng parking space. Dahil dun sa city ay gawa ng parking space, mas maganda na ang dala natin ay kayang-kaya natin at alam natin. Kung hindi man siya compact cars, dapat yung dala natin sa sasakyan ay kayang-kaya nating i-park sa iba't ibang klase ng paraan ng pagpapark. At syempre, huwag nyo kakalimutan na ang pagpapark sa city ay kadalasan or most of the time ay may bayad. At syempre mga idol, kapag tayo ay magdadrive sa Manila or sa mga city, mahalaga na hindi tayo dapat magpapark ng basta-basta nang hindi tayo sure na safe yung pagpaparka natin. Kaya dapat meron din tayong mga anti-theft device. Kung walang anti-theft system o technology yung ating sasakyan, dapat meron tayong mga anti-theft na gamit o tools. Katulad sa akin, ito yung anti-theft ko. So nilalagay ko siya dito para hindi basta-basta mananakaw yung ating mga sasakyan. Pang-apat ay plan your route. Kung first time nyo pumunta sa city, dapat alamin nyo na kung saan kayo dadaan. Nasa gayon, mas mabilis yung inyong biyahe at hindi kayo maligaw-ligaw. At ang pinakamaganda, iiwas tayo sa rush hour. So dapat alam nyo kung anong oras yung rush hour. Yun ay yung panahon na papasok ang mga tao sa school at sa trabaho at yung time na uuwi sila sa kanilang mga bahay. So usually, yung time na yun ay between 6 AM to 9 AM or 8 AM. Yung 9 medyo maluwag na siya. Sa hapon naman ay around 5 PM to 8 PM. So yan yung kadalasang traffic, specifically dyan sa Metro Manila. So kung kayo ay first time city driver, iiwasan nyo yung rush hour para mas hindi kayo mahirapan, para mas maging madali sa inyo yung experience sa inyong unang pagdadrive. Actually, kahit na ikaw ay hindi lang first time driver sa city, mas maganda na iiwas ka talaga sa rush hour. Ako, umiiwas ako sa rush hour dahil ayoko nang nakukot ako dun sa traffic jam. Mas maganda, maluwag yung traffic. So pumupunta ako sa Maynila ng very early or patanghali na, tapos umuwi ako ng early afternoon
or gabing-gabi na, mga 9 PM to 10 PM. Panlima, drive with caution. Hindi kayo dapat sobrang bilis. Dapat tinitingnan nyo yung mga signages at mas maging aware kayo dahil mas maraming nanguhuli sa city. At mahirap mahuli sa city kung ikaw ay taga-probinsya kasi kung susundin talaga yung proseso at mas mahahassle ka. Kahit nga taga-ron ka, mahahassle pa. How much more kung taga-province ka tapos mahuli ka doon. So dapat drive with caution. Hindi lang kayo aware sa mga signages, kundi alam nyo talaga yung meaning ng mga signage. At syempre, maging defensive driver kayo. Pang-anim, avoid changing lanes. Pinakamaganda, stay ka lang sa lane mo. Kung maaari, dito ka lagi sa pinaka-right bago dumating yung lane ng bus lane. Kasi dito sa lane na to, mas safe dahil mas dahan-dahan ang mga sasakyan. Ang pampito, ito ay magagamit natin sa Manila, hindi sa lahat ng city sa Pilipinas. Specifically sa Metro Manila lang siya yung coding. Isa yan sa dapat palagi nyong i-check kapag pupunta talaga kayo sa city, specifically sa Metro Manila. Every Monday, bawal yung mga sasakyan na nag-e-end sa plate number 1 and 2. Sa Tuesday ay bawal yung 3 and 4. Sa Wednesday ay 5 and 6. Sa Thursday ay 7 and 8. At tapos Friday 9 and 0. Number 8, magdala kayo ng extra money. Kasi kapag kayo nagkaroon ng problema, let's say nagkaroon ng aksidente, may mga gagastusan kayo. So dapat meron kayong extra money. Karoon ng car-to-car accident, iba yung may pera kayo para mas madali yung transaction. Kung po pwede mo na lang bayaran ng cash, bayaran mo na lang para hindi na kayo masyadong maabala talaga. Syempre yung gasolina. Sa city kasi mas malakas mag-consume ng gasolina ang mga sasakyan dahil sa traffic. Okay, number 9. Ito na yung panghuli. Use navigational assistance. Yung mga navigational aid. Yung Waze o yung Google Map. Kung hindi navigation ready yung inyong sasakyan, pwede kayong gumamit sa phone. Nasa gayon, mas makita nyo yung inyong distance at mabigyan kayo ng warning kung kailangan nyo ng mag-turn left or mag-turn right. Kasi sa Waze, ako gumagamit ako ng Waze pag Metro Manila. Pag outside Metro Manila, gumagamit ako ng Google Map, pero gumagamit din ako ng Waze. Iba nga, kahit hindi pa ganoon kagaling mag-drive sa Manila, Waze lang yung gamit, nakakapag-drive sila. At may mga kilala akong ganyang tao. So yun lang mga idol, ang aking siyam na tips para sa ating first time city drivers. So mga idol, maraming salamat sa inyong panunod na aking video na ito at sana natuto na naman kayo. At bago ko tapusin ang video ko na ito, ang aking shoutout ay para kay Jimuel Gutierrez. So idol, maraming salamat sa iyong patuloy na panunood at pagsubaybay sa aking mga videos. At sa lahat ng aking mga subscribers, maraming salamat sa inyo. At palagi nyo lang tatandaan, syempre, dapat ito yung numero 1 na ating gagawin sa lahat ng ating gagawin, whether tayo ay magdadrive o kahit anumang bagay ang ating gagawin, para mas safe at mas maganda yung resulta ng ating gagawin, magpe-pray tayo. So hanggang dito na lang mga idol, drive safe.